sabihin natin, wow. Okay. Sobrang busy ng taong to, and yet, artista nga, di ba? Mali na, nag-shooting pa, di ba? And yet, binigyan talaga tayo ng time, di ba? Ayan. So, our speaker for tonight, so he is a multi-million peso achiever. Wow! Owner of 11 business center. Started his business at the age of 21. Wow! He is one of the youngest representative of Yosana Philippines in New Zealand. Alright, so, and also became a keynote speaker in Asia Pacific Convention in Hong Kong. He is a leadership summit qualifier in Maldives. Asia Pacific Growth Qualifier in Sri Lanka. And a trimester growth winner in 2020 and 2021. So, leveraging on his background in the entertainment as a star magic artist, version model, he bagged the top spot at Yosana's Got Talent Philippines Asia Pacific in 2018 and was the Asia Pacific representative in Yosana Got Talent USA. Colleagues and friends, so please help me. Please join me in welcoming Diamond Director, our mentor, AJ Clarion. Maraming salamat po. Sige, magsupo na po tayo. Ano ba tayo? Very excited? Yes! I'm nervous. Meron ba tayo ano? Shadow maker. Okay. Ano lang muna tayo guys? Kalma lang muna tayo. Okay lang guys ninyo? Kalma lang tayo. Sabi mo nga sa katabi ko, kumalma ka. Kalma ka lang. Chill lang, chill. Relax tayo. Uy! Ayan, kasi ano muna tayo guys? Kwentong barbero muna tayo. Kailangan. Gusto ko lang kwento sa inyo, no? Sobrang iconic ito kasi yung lagi nagugupit sa akin. Ano? Parang nung sinabihan niya ako na kamukha ko si John Lloyd. Hindi, eto to be honest, hindi ko talaga idol si John Lloyd. Pero sabi sa akin ng barbero ko, ewan ko, barbero ka, diba? Sabi ng barbero ko, uy, kapatid mo ba si John Lloyd? John Lloyd? Grabe, sabi ko, hindi naman mindset ng barbero. Alam mo ba, simula nung narinig ko yun sa kanya, kamukha ba talaga si John Lloyd? Kamukha ba talaga si John Lloyd? Tinatanong yung sarili ko, kamukha ba talaga si John Lloyd? Hanggang sa grabe yung power ng mindset. Alam niyo kung bakit? Bakit? Na-convince ako. Nakamukha ko nga si John Lloyd. Kaya kasi wala tayong video eh. Papakita ko sana sa inyo yung commercial namin. So, nung time na yan, yan yung pa-start pa lang ako sa Yosana. And to tell you honestly, katulad ng marami dito, sino po ba dito yung mga first time? Mga first time na, hindi pa member. Okay lang yan, yung mga hindi pa member ng Yosana. Ay, naka-member lang, naka-join. Wait, okay lang ba? Welcome naman natin. Isa lang ba? Bagong member? Meron pa dito? Guys, okay lang ba? Welcome naman yung mga bago kasi hindi nyo lang kung gaano yung nabanan. Tama kung gano'n yung lihan ng mga bago, right? Tanda mo, naging bago ka rin. Eh dapat lagi natin paramdam sa kanila, they are welcome in our Yosana family. Alright? So, bagong lang, disclaimer lang, no? Una, hindi po ako nandito to convince you to do the business. Pangalawa, hindi rin po ako dito para paringgan ka. Okay. Katabaan ka sa paggawa mo ng negosyo mo. Pangatlo,
I'm doing this for myself. Okay, and siguro lastly, request ko lang, okay lang ba, for tonight lang, okay lang ba na, na wala munang gagamit ng cellphone? Okay lang ba yun? Siguro pwede kayo mag-picture, no? Pero yung mag-video kayo, ilang videos na ba yung na-videoan nyo, tapos binalikan nyo ba? Tama, wala naman yata, wala ako experience ko, yung mga videos ko, yung mga pictures ko, ayun, nasa gallery lang sila. Hindi ko na nabalikan. No? So, yun lang guys, kasi medyo siloso kasi. Gusto ko yung attention nyo nasa akin. Okay lang ba yun? Okay lang ba na yung tingin nyo nasa akin lang muna for tonight? Alright? So, I'm just going to share my isang experience from hard sell to hard sell. Okay lang ba yan? So, katulad ng karamihan guys, nung nag-start ako, syempre hindi ko alam kung ba't nagkakalit yung mga letters. Nung nag-start ako, syempre meron tayong pangarap. No? Ang pangarap talaga natin, dahil sa influence ng family namin, I don't know if you're familiar with Dinky Doo. He's a comedian. So meron akong, yung lolo ko, Dinky Doo Sr., kasabayan niya sila Dolphy. Tapos yung lola ko, part siya ng Tres Dalias. It's like, group of ladies na mga soprana. So in short, yung family namin, nasa showbiz industry talaga. So kaya ako, I was inspired by my lola to enter show business. So syempre yan, nakita niyo ba? Diba, todo tayo sa pagkanta, kahit sobrang kabado. Kahit hindi maganda yung katawan, basta makaraket sa modeling. Diba? At syempre, yung pag-extra sa TV, guys, akala nyo ba madali? Tingnan mo naman itsura ko. Isa sa mga unang role ko. Diba? Kailangan lagyan ka ng charcoal ang uling sa mukha. Tapos, magkano lang talent fee namin dyan? 500 per day. At ang malupit pa, guys, ang venue namin, tanong nyo kung saan. Saan? Malapit, Bulacan. Diba? But, of course, kung may dream, meron din tayong realidad. And sometimes, our reality yan yung pumipigil sa mga pangarap natin. Tama ba? So, yung realidad ko nung time na yan, I was a nursing student, bagong Ilisana. And, we were planning sana ng lola ko na mag-mass communication. No? Gusto niya mag-mass communication kasi nga gusto niya mahasa yung skills ko sa showbiz. Kasi she really wanted me to be an artist. But then, nung na-stroke siya, way back nung 2009, if I'm not mistaken. So lahat ng pangarap namin, naglaho. Yung nagpaaral sa akin, yung kita ko sa Amerika, ang sabi niya sa akin, ewan ko kung narinig nyo na ito susuportan kita sa pag-aaral sa isang kondisyon. Nursing lang. So shout out sa tita ko, kay tita Orin. Pero napatawad niya na ako. Kasi, guys, alam nyo ba kung gano'n yung kama ko dyan? Alam nyo ba nagtika ko ng nursing na may trauma ako sa dugo? Every time nakakita ako ng dugo, nagkakalagnat ako. So imagine nyo yung ganong pakiramdam. And itong partner ko, okay, tignan nyo yung mukha niya. Alam mo kung bakit? Kasi first time namin mag-inject, kung ako yung partner mo, imagine mo ganito yung kamay ko, injection nyo na. So imagine mo, tuturong kita gaganyan yung kamay ko. So ano nangyari? Hindi pagka-inject ko sa kanya, pumasok naman. Diba? Ito yung malupit. Pagkahila ko, naiwan yung leader sa loob. First time No, what do you expect? Right? So ibig sabihin, normal yung mga na-experience sa mga baguhan. Kasi nga, magpa-practice ka pa lang. Alright? And syempre, of course, we have motivation. So my motivation, yung lola ko talaga. So yung lola ko, by the way guys, na-stroke yan 3 times. And nung na-stroke siya ng 3 times, dun siya na-paralyze. Hindi na siya nakakalakad, hindi na siya nakakatayo. And one of the reasons bakit talaga ako nandito, it's because of her. So yung lola ko, she has more than 10 maintenance. And then after a year of taking Usana products, you know what? Yung 12 maintenance, more than 10 na maintenance niya, because of our products, naging isa na lang. She was able to recover, regain her health. So ano na
nabigay sa amin? Peace of mind. Right? So, of course, kwento ko lang paano pa ako na-invite dito. Gusto niyo ba malaman paano ako na-invite? Yes! Okay. So, nasa klase ako. Parang ganito. Nandito ako sa harapan, no joke lang, kasi ako yung presidente ng klase namin. Siyempre, alam mo naman, di ba, sabi nga nila, kailangan, kung gusto makahanap ng magandang trabaho, kailangan bibo ka. So kahit di ako matalino, bibo ako sa school. Dami ko extracurriculars. E di yan na. Nakareceive ako ng tao. Kring, kring, kring. Tapos, nakita ko si Tito Mel. Sabi ko, sabi ko, Tito Mel, bakit? AJ. Pag ganito kayo, boss, AJ. Gusto mo bang kumita ng dollars? 2009. Ha? Dollars? Sa Pilipinas? Sabi niya, oo. Okay lang. sabi niya. Sabi ko, paano ang gagawin ko? Sabi niya, ganito lang kasimple. Sabi mo sa mga classmate mo, tanungin mo sila, sino yung gusto kumita ng dollars? Tapos nun, dalhin mo sa mga. Sobrang, yun lang yan niya. Sobrang clear instruction niya. Ayun lang, kikita na ako ng dollars. Oo, kikita ka na ng dollars. Sige. Update kita. Okay. Ito na. Yung mga classmate ko, siguro nasa 40 plus lang. Okay guys, tumawag yung tito ko. Tinatanong niya, sino daw gustong kumita ng dollars dito? O kunwari kayo yun, sino gusto kumita ng dollars dito? Guys, ito malupit. Yun lang yung tanong ko ha. Alam nyo ba, hindi isa, dalawa, tatlong sumama sa akin? Wala akong alam sa iyo sana. Wala akong idea sa products, but because of the excitement, alam nyo ba nakatak ko? 12. 13 kami on my first invitation. Wow! So good news! Tanong nyo kung bakit? Bakit? After ng presentation, because of its hype, wala nag-join. Sabi ko lang kaya. Last mo na talaga yan, Tito Mel. Paano ka mag-join, guys? Imagine, 18 years old, first year college student, nursing, di ba? Alam yung naghihikahos, wala naman kami pera. For us to join in Yusana, we need to buy at least worth 12,500 pesos na products yung time na yun. Isa namin kukunin yun. Diba? So, ang tanong, nung hindi kami sumama sa kanya, tingin nyo, sumuko na ba si Mentor Mel? Yes. Of course, si Mentor Mel yan eh. Hindi ka nang tatantanan, so anong ginawa niya? Ayan, diba? Actually, yan pala, ito yung time na pinisenta niya kami. Okay, yan, isa pa yan. Ang hindi ko mag-gets, sa lahat ng mga pinag-ano niya sa akin, pinagsasabi niya sa amin, ano ba ito? Sabi ko, ano ba yung mga bilog-bilog na yun? Hindi ko maintindihan bakit may mga, ito daw ako, tapos ito daw yung mga classmate ko. Litong-lito talaga ako, guys. Sa mga bago, nag-gets yun ba yan? Pero nung naiintindihan ko, walang niya i-prepare mo, i-match mo lang pala yung points. May mga ganito-ganito pa. Diba? Kung naiintindihan nyo talaga, right? So doon ko naiintindihan na hindi pa lang talaga maganda kapag hindi mo naiintindihan yung negosyo. Kasi wala kang pupuntahan. So anong ginawa ni Mentor Mel? That was 2009. Oh, diba? 2010, pasabog ang lolo ko. Sabi niya sa akin this time, AJ, pupunta tayo ng New Zealand. Alam mo, sabi ko sa sarili, ay nakita na naman siya. Hindi, ano ba talaga dito? Parang isip-isip ko dito, may ano ba talagang binibenta? Vitamins o drugs? Bagyo nga hindi tayo makapunta eh. Nasabihan mo ako, New Zealand. As in, wala akong excitement kasi syempre uncle ko eh, diba? So, to make the long story short, on the day ng pag-alis namin pamuntang New Zealand, alam nyo ba guys, kahit siya, hindi siya nag-ready. So as in, parang ilang hours, parang alam mo, hindi rin siya makapaniwala, Benji, pupunta na ba tayo ng New Zealand? Ako, ewan ko sa Tito Mel. Eh di narating na natin kung makaalis tayo, eh di ibig sabihin totoo na pupunta tayo ng New Zealand. So sa awa ng Diyos guys,
Ayan, natuloy naman kami sa New Zealand. So kung may kita ninyo, ano yan, leadership summit. Okay? Isa ko sa pinaka-paborito kong experience in Yusana. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi dito ko lang na-experience kumain. Okay, ng ganito kaliit na isda. Na salmon pala ang tawag nila. Sa halagang $200. Fine dining daw. Siyempre kung ikaw 18 years old, ma-appreciate mo ba yun? Sabi ko kay dito, ba naman yan? Sana nag-McDonald's lang. Sana binigay na lang ng yung sana yung $200 sa akin. Tapos dito may linutusan niya pa ako niyan. Parang nung isa sa mga namin, break namin. Sabi niya, hindi bumili ka ng tubig. Pagbalik ko, gulat na gulat sa tanong kung bakit. Bakit? Kasi ang dala ko, puro gatas at chocolate. Tanong niyo kung bakit ulit. Bakit? Kasi mas mura ang gatas at tsokolate sa New Zealand kaysa sa tubig. At ito, ito inumin natin kasi mas mura to. Okay, ang mahal ng tubig sa New Zealand. Alright? So yan, kung makikita niyo mga pictures, nandyan sila, Mentor Dayan, diba? Si Mentor Ed Miguel, syempre shoutout sa ating, sa ating Professor X. Diba? Tapos, halos lahat na nandyan ngayon guys, diamonds. Imagine yung time na yan, mga gold directors lang yan. Tapos yan, in-award ng City Comet, tapos sinapan na din ako. So, anong masasabi ko dyan sa experience na yan? Hype is real. So, hindi ko makalimutan yan. Shout out kay Mentor Shane, no? Habang namimili sila ng mga gold director. Nakita niya ako tumitingin-tingin lang. Siyempre guys, hindi pa ako kumikita, estudyante ako. Alam mo ba sabi niya sa akin? AJ, hindi ka makabili. Hindi ka nag-iusan eh. Lulu. Grabe ka. Grabe ka sa akin. Gaganti ang api. Pero thank you din kay Mentor Daya kasi nilibre niya ako ng hito na yun. At saka, basta may scarf din nila niya ako sa New Zealand. So ngayon, pagbalik namin from New Zealand, alam niyo ba, nag-member kami ni Mamita, joint account kami. Sobrang gigil ko. Okay, natapos ko yung PPTS. Okay, so yun yung first time na experience ko yun sana doing hard sell. Talagang kung ano yung sinabi ni Mentor Ben sa akin, invite ka naman mga kaibigan mo. Auto-invite naman. Tara, sumama ka. Minsan kinikidnap ko na sila. Wala akong pakialam sa mga sabihin nila sa akin. Basta sumama ka sa akin sa Makati. Kunwari, date, akala nila date, pagdating nila dito may presentation. So hard sell talaga guys. Alam mo yun, talagang hindi pwedeng magnuno ka sa akin. Pag nagnuno ka sa akin, hindi na tayo friends. Gano'n time na yun, yung mga kabatch ko sa high school, grabe sinumpa talaga nila ako. Kaya yung chismis, umabot yata ng ilang taon bago na-clear na ang akala nila sa akin recruitment agency. Okay, so feeling nila, scammer ako. Hello, paano kayo scammer? Wala rin kayo mga pera. So pare-pareho lang tayo ng panahon na yun. Okay? So, syempre, si Mentor Mel, di pa rin siya titigil. Diba? Alam niyo kung bakit? After ko mag-PPPS, saan na ba yun? Ang tanong ko sa sarili ko, is this for me? I think this is not for me. Yung Yusana. Meron na ba ditong ganun? Yung mga parang feeling mo yung Yusana hindi para sa'yo. Kasi hindi mo naman siya inaral. Diba hindi naman ito yung degree na tinapos mo. Right? Same. Ako din. Kasi nung mga nagalit ng mga kaibigan ko sa akin dahil nga mali yung approach ko, doon ko na naramdaman. Hindi talaga yung Yusana talaga hindi para sa akin. Alam niyo yun. So I was really hurt nung narinig ko yung mga chismis about me. Which is, hindi ko rin naman tawag nito, hindi ko rin naman po maiiwasan na gano'n yung maging reaction nila. Why? Because I'm immature. Hindi ko inaral mabuti yung negosyo natin. Yes, natapos ko yung PPPS. Yes, nagkaroon ako ng konting result. It's because of the excitement. But without understanding ano talagang meron sa negosyo natin. You get the point? Yes. So, ask yourself, di ba, bago mo i-give up ang isang bagay, tanongin mo muna yung sarili mo, naiintindihan mo na ba talaga yung ginagawa? Tama? Parang sa school lang yan eh. Lahat ba na pumapasok sa eskwelahan, automatic na graduate? Bakit? Pero pumapasok naman everyday.
Bakit kasi wala nang score sa attendance eh? Eh, meron pala. Pero saan lagi nag-fall? Sa exams. Kung may natutunan ka dun sa pinapasukan. Right? So, ayan. Ano nangyari? Okay. Alright. So, ito na guys. I just want to say, okay, I just want to give importance this sa word na. Okay lang ba sabihin nyo? Process. Ano ulit? Process. So yung kinikwento ko sa inyo guys yung naging proseso ko. Paano ko nanatili hanggang dito. Alright. So until na-mirror ko yung sarili ko. Ano yung bakit? Bakit? So nung time na natapos ko yung PPPS, di ba tinanong ko yung sarili ko kung para sa akin ba yung sana, tumigil na ako nun. Hindi na ako nagparamdam kay mentor Mel kasi sabi ko lang sa kanya, busy ako sa school, busy ako sa school, busy ako sa school. Siyempre, pag school pag-usapan, wala siya magagawa. So ngayon, si Tito Mel kasi, meron siyang ugali na easy sumama ka. Gaganon niya lang ako. Eh minsan, pag kailangan ko ng bagong chicks, kailangan ko kumabot sa kanya. Sama ko sa kanya. Kasi siyempre siya yung nagbibigay ng baon sa akin. So alam niyo na, yung mga nagbibigay ng baon sa it's your chance. Okay, may pag-asa yan. So isa sa mga nakilala ko nun, si Jay. Okay, pakilala natin Jay. Nung na-meet ko siya, ano daw siya? Former vocalist ng Jeremiah. Alam niyo yung Jeremiah? Yung kumanta na, so, nung na-meet ko siya, di nakapagkwentuhan kami. I was really amazed kasi itong taong to, he doesn't talk, pag gumigimik kami, as in gimmick guys BGC, as in inuman na malala dati, okay, so disclaimer lang dati po. Naabot kami ng 7 AM, naabot kami ng umaga. Tapos nagtataka ako, bakit kaya ito nag-Yusana pero hindi niya ako ini-invite sa Yusana? Lagi niya na ako kinakausap, tuwing gigimik kami. Tapos kunwari, bago kami gumimik, sasabihin niya sa akin, EJ, okay lang ba? Hintay mo na lang muna ako sa grade 12. So hindi ito alam ni mentor. Hanggang malamang alam nila. So, parang curious ako. Sabi ko, bakit ganun? Magkaiba sila ng tito ko. Si tito mo, grabe ako kulitin. Tapos ito, alam mo yun, parang chill lang siya. Hanggang sa, siguro nakailang gimmick kami, ako na talaga yung lumapit. Sabi ko, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo ginagaya ang ginagawa ng tito? Sabi niya, gusto mo bang malaman? Okay lang. So may natendan ako sa AIM, di ko makalimutan niya. Pag upo ko sa AIM, ang narinig ko ito, grabe, 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 grabe. Yun na yung narinig ko guys. Tapos ang sakit ko, grabe nga. Alam niyo kung bakit? Kasi grabe yung credentials ni Doc Edu. Imagine mo kung loudin na siya simula sanggol pa lang. So ang thinking ko guys, pag nasa ganito kang industry or pag nasa Yusana ka, ito lang yung mga tao na hindi nakatapos, natambay, na alam mo yun, na hindi na nila alam yung ginagawa nila sa sarili nila. So in short, parang ito yung mga patapon. Kasi nga, yung mga pinapakita sa akin ng tito ko, hindi ko maintindihan, litong-lito na rin ako. Diba? So nung na-meet ko sila Doc Edu, wala ang talino. Bakit nandito sila? Si Mentor Dayan, CPA, mahiyain. Pag nagsasalita yan guys, promise totoo yung sinabi niya sa inyo, namumula yan hanggang dito. As in, pulang-pula siya, pero wag ka, full director. Kumikita ng 200,000 a month. So sabi ko, ha? Kumikita siya ng 200,000 a month? Nang ganyan lang yung boses niya? Pwede pala yun. Tapos namit ko pa si Mentor Clark. Isa pa yun. Sabi ko, ha? Pwede ka talaga kumita ng 200,000? Na parang, basta, magaling siya. At syempre,
Siyempre, ihuli ko ba si Martin Casiano? Si Ha? Kaya nitulog ko siya. Silver director yan? Ibig sabihin kung kaya niya, kaya ko din. Diba? So, in short guys, nakakita ako ng sarili ko sa bawat isa sa kanila. Diba? So, siyempre, kung nandito si Doc Edu, sabi ko sa sarili ko, dahil magaling ako sa paningin ko at sa lola ko at sa kapatid ko, dapat nandito rin ako sa iyo sana. Tama? So kung tingin mo sa sarili mo, magaling ka, dapat nasa iyo sana. Alright. So, business hack. Decision after exposure. Napansin niyo yung proseso. So, eto guys, ito yung pinakamaganda if you embrace the process. Bakit? Kasi hindi mo napipilitin ng mga tao. So, when I understood kung anong meron sa negosyo natin, di ba? Keep the process alive by setting up the next follow-up exposure, then the next and the next until they make a decision. Ang hirap kasi sa akin dati, pinipilit ko kahit-kahit. Huwag ganun guys. Mahirap pilitin ang isang tao pero talaga. Tama? Kaya noong October 24, 2011, okay, so nung nanggigil na ako na gusto ko na maging distributor guys, ito yung malupit. Akala ko, nakita na ni Tito Mel, mentor Mel, yung excitement ko. Gusto mo talaga mag-yung sana. Gusto mo talaga mag-yung sana. Oo, gusto ko na talaga mag-yung sana. Ano, gagawin mo na ba ako na account? Tanong ako ang sagot niya. Ano? Hindi. So alam niyo guys, doon ko nakita, okay, nung nakita na ni Mentor Mel na I'm into our business. Alam niya wala akong pera, wala akong connection, cute lang ako, pero mas cute siya, di ba? So, what he did, tinuruan niya ako. So, gusto niyo bang malaman kung ano yung secret weapon ko nung time na yan? Ito guys, no joke. Kaya ako siya dinala ngayon para sa ito. Ito lang ang secret. Kasi since ang pinaka-ayoko ganito, ayoko na ikipag-debate. Kayo ba gusto niyo na ikipag-debate? Ako kasi ayoko na ikipag-argue. So, isa sa mga tinuro sa akin ni Mentor Mel, the power of tools. So, nung time na yun, guys, wala akong iPad, wala akong iPhone, wala akong kahit ano, pero ang meron ako, sino nakatanda nito? Oh, yung mga kabatch ko dyan, gaway-gaway. Sino nagkaroon ng ganito? Guys, ito ang tumulong sa akin para magkaroon ako ng business center. Nagandyan na. So bakit ito? Kasi pag tinatanong nila, anong meron sa'yo sana, dito na yung pinapakita ko sa kanila. So guys, ganun to importante ang tools na. If you want your business to be easier. Okay? Balila ko ba yan? Kaya October 24, 2011, yan, naging member na tayo. So part-time, doon yun sana, habang nag-aaral ako ng nursing. So kung makikita sa picture na to, this was 2011. Si Mentor Ina nyo, si Mentor Dayan, si Mentor... Sila, ito isa to sa mga idol ko dati, si Bea. Naalala niyo? Dalawang ball director lang kilala dati. Mentor Dayan at Bea. Yung nakakanda ko. Tapos halos lahat na nandito guys, pinakamababang rank. Tanong nyo kung ano? To be director. Ayun, si Mike C. Diba? Coach, si Mentor Charmaine. Right? So, kung estudyante ako, sino market to? Estudyante. So guys, tingnan nyo. Mga pinapresentan. So ginagawa ko, sinusunod ko lang yung sinabi ni Mentor Mel. Inaral ko yung form para sa mga bago, familiar na ba kayo sa form. So paki-take note yung mga sinasabi ko kasi ito yung pinaka-vital, okay, if you are starting the business. So pina-form ko lahat ng mga ina-invite ko and isa sa sekreto ko, tanong mo kung ano. Ano? EPC. Walang ibang bilin sa akin sa Mentor Mel. Wala akong alam sa negosyo, wala akong alam sa products, ito lang bilin niya. Siguraduhin mo na ma-build up mo ako sa makakausap. Yun lang. Alright? So hanggang sa, good news guys, nakabuo ko ng team of students. Okay? So I was able to upgrade the business center and hindi ko alam, because of the process, in 30 days habang nag-aaral ako,
natapos ko yung PPTS. Okay? And nag-enroll ako October, nakikita niyo yung first commission ko. Anong date yung first commission ko? December 9. Tama? Magkano? So ano nangyari sa akin noong buong November? Guys, ang mindset ko, mahirap bang gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam? Yes. Exactly, kasi hindi mo alam. So gusto mo padalhin yung ginagawa mo? Hindi alam mo. So for the whole November, ang mindset ko, kailangan gawin ko to. Kailangan maintindihan ko to. Kailangan ma-master ko to. Alam niyo kung bakit? Meron akong di makakalimutan experience sa isang distributor. Pangalanan na lang natin Brent Evangelista. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Alam niyo kung bakit? Yung first invite ko na dinala ko dito sa office. So, siyempre, di ba pag first time mo magdala, excited ka? Yes. Super excited ka! Right? So, sa sobrang excitement ko, hindi ko alam na wala pala si Mentor Mel dito sa office. So, tinatawagan ko siya, sabi ko, Mentor Mel, ito Mel, meron akong kasama. Ano kailangan makausap natin to? Alam mo yun, di ba yung excitement ng first time? Sabi niya, sige, habang wala akong maghanap ka muna ng pwede ko mausap din, sabi mo, pamangkin kita. Eh, di hanap naman ako. Hanggang sa nakarating ako sa Jollibee dun sa baba. Pagkakita ko, nakapila siya dun sa sa counter, kakain na si, pangalan na nga natin. So sabi ko, pwede po bang magpatulong kasi hindi kasama po ako. Sabi ko kasi ng tito ko, maghanap daw po ako ng pwede ko mausap sa kanila. Sabi niya sa akin, ay naku, pasensya na bro kasi may tumakas lang ako para kumain. Pero may kakausapin pa kami. Sabi ko, gano'n po ba? What do you think? Ano yung naramdaman ko nun? What? What? Discouraged. I was really disappointed. Kasi syempre first time ko magdadala tapos si Brent. Ganun yan. Pero alam niyo nangyari? Diba sabi ko kanina mindset? So sabi ko, aaralin ko itong mabuti hanggang sa hindi ko kailanganin yung tulong nila. At kung tutulungan man nila ako, bonus na lang yun sa akin dahil alam ko yung negosyo. You get the point? Yes. So marami kasi, nung nag-start ako, guilty rin ako dyan, yung self-pity. Wala naman ako, wala naman ako this. Wala pa ako nabibentang products, wala pa ako ganito, ganyan. Eh, ang tanong, ikaw ba umiinom ka na ng produkto? Benta agad yung nasa isip mo. Tama? Eh, tayo nga, di ba, we need to be the role model. Di ba? Siyempre makikita sa'yo yung effect ng yung sana. Tignan mo yung katabi mo. Tanong mo siya, oy, nahinom ko ba ng products? Tanong mo! Tanong mo! Products. Diba? So guys, after a month, after a month, doon ako nagkaroon ng result. Ito yung good news guys. After nyan, after the process, would you believe, never na ako na nawala ng komisyon sa isa. For the past 12 years. Okay? So, first year in the business, pakibasa nga, business hack. Sagutin mo sa sarili. Right? So 1 year doing it part-time, but because I embraced the process, I got 285,000 total commission. So disclaimer lang, lahat yan pinaghirapan ko. Hindi yan overnight na tinanim mo ngayon, aba kinabukasan, feeling mo may bunga na agad. Wala pong ganun. At kung may mahanap man po kayong ganun, isama niyo po kami. Okay? Kasi wala talagang ganun. Okay? So 237,000 yan yung points, ayan yung weekly commission, and yung 47,000 on my first year. That was my PCPS bonus. Sino yung mga premier lagi ng pay setter dito? Sino yung mga nagra-run ng PPPS? Okay, ako na magsasabi sa inyo guys. Yung magiging sacrifice nyo dyan, it's gonna be worth it. Okay ba yan? So make sure lang, katulad na ng sinabi ko, learn and understand kung ano yung ginagawa natin.
Malinaw po ba yan? Yes. So full-time or full-time? So after a year of doing the business part-time, I decided to do it full-time. Alam niyo kung bakit? Why? Hindi, joke lang. Alam niyo kung bakit? Kasi, when I was in my third year college, na-experience ko guys, kumita ng $600 in one week after 9 months. So, at the age of 22, nag-director na ako sa USANA. Grabe. So sabi ko, magkano ang sweldo ng mga nurse? Alam ko may mga nurse dito eh. Magkano ang sweldo ng mga nurse? 10 years ago. 10? 8? Oh guys, sabi ko, ha? Gagraduate ako para sa... Ako lang to sa mga estudyante, huwag niyo akong kakayarin. Binabalaan ko kayo. Okay, walang kagaya sa akin. It's my personal decision. Kasi nga, nung in-interview ko yung mga tropa ko, they've been working for how many years as a nurse. Imagine yung sweldo nila, 8,000, 10,000 per month. Guys, na-experience nyo na bang pumunta ng hospital? Di ba yung kayo nga napupunta lang doon parang nakakatakot na imagine nyo nung kami magtatrabaho doon. Di ba? Yung dugo, na-experience kong magpaanak. Di ba? So imagine parang ako hindi himatay dahil takot ako sa dugo. Pero wala akong choice. Sabi ko, ito ba yung gusto ko talagang future? So ang USANA, hindi ko rin naman gusto eh. Pero kung papapiliin ako, mas pipiliin ko na yung USANA. Right? So ginawa ko niyan, nag-full-time ako with full-time attitude. Diba? Siyempre, ayun na din, may playtime din tayo kasi I was only 22 when I decided to do it full-time. So, umattend ako ng retreat, umattend ako ng training, lahat ng recognition dinner natin, ang SMX natin, Phil Sports Arena, first H&F namin sa Las Piñas, yan, lahat yan nangyari. And, ang good news guys, yan, I attended my first international convention. Okay lang ba pakibasa ulit yung business hack natin? Surrounded by people who think we are with similar beliefs, hopes, dreams, aspirations, and positive attitudes. Spending time with this amazing group of people can really realize this. Intindihan. Totoo. Guys, ano ibig sabihin yan? Every time you feel down, punta ka lang dito. Okay? So ako, nung naka-attend ako ng international convention, grabe ito yung naramdaman ko. Ha? Grabe ang daming Chinese na nag-USANA. Grabe sila. At kung tayo, eco bag lang yung binibili natin guys, ang tindi ng mga Chekwa. Kahon. Hindi lang kahon na malita, kahon. As in kahon, ang lalaki nila, kaya kaniniwala na sila sa atin. Diba kasi grabe sila mag-negosyo. So doon ko nakita kung gaano kalaki yung negosyo. Tama, kaya ito, yung nandito tayo sa enterprise every Monday hustle. Diba, malaking tulong yun sa'yo. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita. Pero ngayon pala, congratulations. Sabi mo congratulations. Congratulations. Sa effort. Diba? So ano nangyari guys? Hindi na siya excite, hindi na siya hype. Kasi pagbalik ko, after ilang months, I experienced earning $1,000 at the age of 23. So because of that, at the age of 24, sunod-sunod na siya. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. That was 2013. Tama? So guys, anong feeling? 23 years old, 200,000. Diba? So thank you dito, eh. Diba? Kung di tayo sa akin, hindi ko magagawa. I was able to buy my own car. Guys, hindi yan COD.com. Care of daddy, care of mom. Dahil yung niya, registration nakapangalan sa lagay sa atin. Alright? So, from attendee to awardee. So, after a year, pagbalik namin doon, hindi na lang ako attendee, awardee na ako. At ito yung malupit. I was really inspired kasi the heirs. Tama ba yung pronunciation? Ang mga taga-Pacmana. Sila, nag-talk kami about legacy nung time na yan. And I was really surprised na itong mga kasama ko, okay, tinamana sa kanila yung account ng mga magulang nila. And I'm really happy na may sarili akong account.
Diba? So yun yung maganda na pwede mong ipamana in the future. Okay? So bakit ka nga ba nagsusumikap kahit hindi nagmadali? Diba? So at the age of 24 guys, I earned my first million. Wow. So yeah. So by the way, recognize ko lang yung kapatid ko. Isa sa mga nakinabang ng something. Joke lang. So guys, one of the reasons hindi ko natuloy kung bakit ako nag-full time sa Isana. Sabi ko kasi, na-realize ko. With my experience, yes, I can be a successful actor in the future. Diba? I can be a successful nurse in the future. But the question is, kailan? By the time na successful ako, buhay pa kaya yung mga taong na? So sabi ko, with you sana, ikaw kasi yung mamimili. Diba kung gusto mo kumita ng $100, $200, ano lang katapat? Guys, dito hindi mo kailangan ng PhD. Hindi mo kailangan dito ng degree. Ang kailangan mo lang dito, sipag mo. At ikaw mismo sarili mo. Right? So, because of that, bakit tayo nakapag-give back sa mga mahal natin sa buhay? Kaya yung lola ko dati, nung na-stroke siya, alam niyo ba, everyday, wini-wish niya, sana mamatay na ako, sana mamatay na ako. Kasi bakit? Imagine mo from being a breadwinner, pag-gising mo, wala ka nang pakinabang. Anong mararamdaman? Diba for sure same thing, hilingin mo na lang na mamatay ka kasi feeling mo pabigat ka. So alam niyo ba yung lola ko, dumating sa point na hiniling niya, sana humaba yung buhay. Kasi bakit naramdaman niya na mas masaya na, syempre, weekly date namin. Alam mo yun, dahil sa kotse ko, kung saan kami nakagala, saan kami nakalabas. And because of that, because of Susana, I was able to travel sa iba't ibang lugar, sa Baguio, sa Bicol, nakabuo tayo ng group dyan, naging Susana model din tayo. Diba? Graduation ng kapatid ko, present kami ni Tito Mel, mga recognition dinner, and of course, the dream wedding ni Mentor Mel at saka ni Doc Den. Okay lang ba? So, dahil yan guys, lahat sa Susana. Diba? Imagine nyo, kung hindi dahil sa Susana, hindi namin alam kung paano mangyari yung mga yan. Alright? So, syempre, ang tanim ay bibiro, pero kung hindi dahil dito, diba? Hindi sa pagtsatsaga ako magtanim. Diba? Dahil ang mindset ko nga may proseso. Kailangan mong diligan. Kailangan mong paarawan. Right? So, I was able to travel in Maldives, good for 2. Diba? Ilang user distributors sa pinadala dyan, 128. Sino yung mga kasama ko sa Maldives yung time na yan? The Colzaldi, sino pa? Basta ayun, sila Coach Joe. Yan, mga kasama ko yun sa ano. Diba? Sa Macau, Malaysia, Singapore. And of course, because of that, I would like to say thank you to my sponsor, Mehmet. I'm forever grateful for this once in a lifetime opportunity. And syempre, kay Doc Den at sa kay Hannah. Alright? So after yan guys, after the process, diba? So 7 years of learning the business, guys, tingnan nyo laging may date. Diba? Laging may learning. Ano ibig sabihin? Non-stop ang pag-aaral ng negosyo natin. And the more you learn, the more you earn. May disclaimer kung i-apply mo yung natutunan mo. Alright? So when I apply what I learned, so noong 2018, I experienced earning 100,000 in 1 week, 82,000, total of 400,000 in 1 month. Pwede na ba yun? Yes. Pwede na bang aralin nyo sana? Diba? So I was able to get 10 years multiple entry visa in America. So guys, ano lang yan talaga, to be honest, I'm not, parang hindi ako ganun kagigil na magkaroon ng visa sa Amerika, pero sabi lang sa akin, try mo lang. So hindi ako tinry ko. Tapos, sino dito yung gusto ko pumunta ng Amerika next year? Las Vegas. Guys, ito pakinggan nyo itong story na to kasi sobrang simple niya lang, pero dito ako nakakuha ng 10 years multiple entry. So sabi nung nag-interview sa akin, sabi niya, what's the purpose of your visit? Sabi ko, I want to attend our 25th silver anniversary. So plain lang. Diba? May anak ka na ba? Wala pa. May asawa ka na ba? Wala pa. Hello, 22 pa lang. Ay, 27 naman. So, tapos, sabi niya, what company? Sabi ko, Usana. Alam niyo ba pagkasabi ko ng Usana? Inuha niya yung passport ko. Pero akala ko, deny lang. Or 6 months. Guys, grabe. Imagine mo, walang hiningi sa akin kahit ano. Pagkabanggit ko nun, kinuha yung ano ko, pagka-receive ko, 10 years multiple entry. At simula 2017, lagi akong napupunta sa convention natin. Kaya yung nakikita namin dati sa presentation, yung mga flip-flip namin na gano'n dahil di pa uso ang iPad doon.
yan, napuntahan ko na yung natin, manufacturing company. Grabe guys, ang laki ng manufacturing company natin. And of course, namit ko yung tatay natin. Diba? Yung mga diamond directors nahihiya, ako walang hiya ako. Sabi ko, nandun na ako, tatabihan ko na si Dr. Myron Brooks. Diba? Kailangan magpa-picture tayo. And yung mga nakita kong tawag nito, lugar, okay, napapanood ko sa HBO, sa X-Men, yung Golden Gate Bridge. Guys, hindi pala siya ginawa para tignan lang sa pictures. Ginawa yung pakapuntahan natin. Tama? Using this vehicle. Alright? So, of course, sino nagkaroon ng pandemic? Siyempre wala. Diba? Imagine mo katakot-takot. Parang may malapit lang sa'yo ng konti, parang grabe na yung tingin mo. Diba? May umatsin lang, may umubo lang. Diba? Magkalagnat ka lang. Diba? Kung ano yung nasa isip mo. Diba? So, nung time na yan, grabe yan. Diba? So, sino dito, iniisip before, pag may trabaho ka, okay ka na? Diba? Ako din eh. Right? Until ang daming nagsarang kumpanya. Ang daming nawalan ng trabaho. At ang pinakamasakit, ang daming namatay pa ng COVID. Right? So, noong time na yan, sabi nga ni Bill Gates, in your business, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. So, kaya lahat ng nakasurvive nung pandemic, napansin nyo, lahat online. Diba? Kaya lahat ng hindi marunong magnegosyo natutong So, ibig sabihin, mas naging madali kahit pa paano yung negosyo natin. Kung inaral mo siya nung time na yun. So, ako nung time na yun, syempre, pagka-announce ng lockdown, ang ginawa ko, ginaya ko yung iba. Netflix and chill lang muna tayo. Diba? So, naging plantito. Sino naging plantita dito? Diba? Kung ano yung mga pinagagawa natin ng pandemic, guys, ako din gano'n. Pero, na-realize ko after 1 month, hindi ko kaya all the way. Sabi ko, grabe, ang hirap pala ginagawa ng mga pinsan ko. Yung mga tambay. Diba bakit? Kasi hindi ko kaya yung ganung lifestyle sa totoo lang. Parang akala ko masaya siya, hindi din pala. Diba? So, ang ginawa ko nung time na yun, kasi guys, extrovert ako. Alam niyo ibig sabihin extrovert? Maniwala kayo, dati to Pag nagte-training ako, yung first 10 seconds ng speaker, pag hindi siya mabalik, bye. Kunwari iilang ako, pero hindi na ako babalik. Ganun ako kalala dati. Okay? So, nung time na yan, dahil na wala tayong choice kundi magstay sa bahay, nabigyan ako ng chance na makapag-rethink. Okay? So, inisip ko yung mga experience ko for the past years in Usana. Sabi ko, ang dami ko lang ginawa, pero bakit walang tumatanay? Parang relasyon mo joke. Joke lang. So, ngayon, ang ginawa ko, inalala ko yung ginawa ko when I started. So, yung nasa isip ko nung time na yan, sabi ko, sige, gagawin ko ulit yung business. But this time, I want to do it right. Okay? I want to really understand the process of being professional in our industry. Diba? Kasi lagi sinasabi sa akin ni Mentor Mel, alam niyo yung story na butones. Di ba pag nagbutones ka at mali yung suit mo sa umpisa, anong gagawin mo? Ulitin. Diba? So sabi ko, grabe, for the past 8 years, pagod na ako ulitin. Ulit na naman ako. So sabi ko this time, sige, tatanggapin ko na, okay, this is going to be a long journey, basta ang importante sa akin, I will embrace the process. Alright? So sabi ko, ayoko ng sakit ng ulo. So ang ifo-focus ko yung age nung nag-start ako, which is 18 to 25. Guys, sobrang higpit ko. 18 to 25 lang ang pwede pumasok sa team ko. Seryoso talaga. Kasi nga, bakit? Na-experience ko makatrabaho yung mga kasing edad ko, millennial. Anong rason nila natin sa akin? Wait lang, may trabaho ako. Okay. Yung mga may edad sa akin, teka lang, susunod ko yung anak ko. Teka lang, ganito, ganyan. Uy, yung labahan ko, teka lang. Please, so alam mo yun, I don't have the luxury no time na yan. Parang gusto ko mag-experiment. So, nung time na yan, ang hinanap ko yung market. Okay? Na kung saan makaka-relate sila sa atin. Okay? So, alam niyo ba guys, good news. Nag-experiment ako 3 students. Walang pera, walang connection, walang alam sa negosyo. Ano lang meron sila? Willingness to learn. Ano? Willingness to learn. After 7 months,
From 3 distributors, itong mga Gen Z na to, naging 300 sila. In span of 1 year, from 300, naging 600 sila. Diba? At ang dami pong take note, ang dami ng PPPS, ang dami kumita ng 200,000, 300,000 yung total commission nila. Yung pinsan ko, umabot siya ng 300,000. Ayan, yung mga yun. So no business knowledge, no experience, no money, no connection. Only pero tanong mo sa sarili mo. Kasi doesn't mean na umattend ka dito, inaintindihan mo. Ultimo yung pag-intindi, it's a matter of choice. Kailangan mong piliin na intindihin. Right? So ano nangyari? Because of that, after 9 years learning the business, understanding, adjusting, taking action, grabe, yung nakikita ko dati, na akala ko hanggang panaginip na lang, na-experience mo kumita ng 246,000, 219, 220, 219, or total of 900,000. And again, disclaimer lang, pinagtrabahuhan ko ito. Ha? In a matter of 1 year. Grabe. Imagine. Because I embraced the process. But then, may plot twist. So, sunod-sunod yan. After nun, nung na-experience ko yung gano'ng kalaking pera, biglang yung uncle ko, na COVID, parang na-experience ko yung income na yun. Anong date? I think May ito. So, after no June, na COVID yung tito ko. After a month, after 2 months, August, may incident na nangyari sa family namin. Yung pinsan ko nahulog from 17th floor to 10th floor. Tapos after October, September, after 2 months ulit, kay family and friends, may we ask for your prayers para kay Mamita. Nagkaroon siya ng 4th stroke. Because, ito sa akin lang to ulitin ko sa akin lang to. I think it's because of the vaccine. Kasi yun lang yung nabago sa lifestyle niya. Simula nung naturukan siya ng pangalawang dose, nagulat kami nang hina siya bigla. Imagine for the past how many years, okay na okay siya, yung internal organs niya and all, yun lang yung vaccine yung yung ulit. And, ito yung pinakamalapit guys. Dumating din sa point ng time na yan, na naloko kami ng team namin. Okay, so hindi ko na i-elaborate kasi pang MMK na yan. So next time napag-gold ka na. Alright? So hindi pa tapos ang plot twist. That was 2021. Ito malupit. May mga gusto ba mag-quit dito? Ito tingnan nyo to. July 14, 2020. Nawala yung sa pinakamalapit na kaibigan. What will you do? What will you do kung yung rason ng paghataw mo all of a sudden biglang nawala? August, nawala ng lola. September na, September, July, August, after a month, grabe no? Kasi yung naramdaman ko nung nawala si Ashley, grabe talaga parang ang bigat. Tapos nung nawala si Mamita guys, alam mo ba grabe? Buti nga ngayon yung nabamangit ko. Alam mo ba nung namatay siya? Pagkalibing niya, ito yung malupit. Wala na akong nararamdaman. Yun yung nakakatakot. Diba? Ito malupit pa. Hindi pa natigil. After 4 months, nawala si Victor. So do you think you have the right to quit? Tingin nyo? Guys, magpakatoto tayo. Yes! Siyempre! For how many years, pag pumupunta ako dito, lagi mo kinikwenta yung lola. And then inas na. Biglang. Paano mo itikwento? Yung tumitingin sa'yo, binagagayt sa'yo, gagawin mo to. Hindi man kami lagi magkasundo ng apel ko, ni Mr. Mel. Pero siya yung kumpas ko. Biglang nawala. Ang gagawin.
Guys, kung ganyan pala ang itsura mo, hindi ka makakakwit. Imagine mo. John Lloyd. John Lloyd ba? John Lloyd ba? Guys, ngayon pinagtatawanan ko na lang. Pero imagine mo the pain. Hindi biro yun. Yung hiwalayan ka nga lang ng jowa mo, halos gusto mo lang kamati. Tama? Feeling mo aping-api ka na. Mawalan ka nga lang ng fur baby, mamatay nga yung aso mo, yung pusa mo, ang sakit na sa puso. Paano pa imagine mo yung pinakamalapit sa'yo, yung lagi mo kasama, biglang nawala. At na kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong galing mo, hindi mo na sila pwedeng ipangon. Okay? Tama ba? So guys, anong gusto ko sabihin? Hanggat wala ka pa sa ganitong posisyon. OA nung tumawag, kitang-kita ko yung mga John Lloyd. diba? Hanggat wala ka sa ganitong posisyon. Alam nyo guys, yung pinakamahirap, bukod dun sa namatayan ka, yung namatay yung pangarap mo, yung nawalan ka ng purpose, yun yung pinakamahirap. Hindi yung rejection eh. Hindi yung nawalan ka ng grupo. Pero yung ikaw mismo, nawalan ka na ng purpose. Paano mo siya itutuloy? Right? So that's why I'm very thankful. Okay lang ba? Tumayo sana family. Palakpakan na lang. So mentor na. So, kasi talagang grabe, in-embrace niya kami to be part of Next Gen. And Next Gen, okay lang ba? Maraming salamat sa pagtawag sa akin. Diba? So, sa mga ating group ni Doc Jen, maraming salamat kasi really felt your love and support during nung time na yun. So, may kita nyo naman, grabe ang lusog ko. Diba? Parang yung pisngi ko, hindi mo maintindihan. Parang ano siya, may weight na. Alam mo yun? Pwede na akong mag-ano dyan. So, syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga leaders na natira. Diba, kay Coach Glenn, kay Coach Monique, maraming salamat, shoutout sa inyo. Diba kay Coach Carl din, okay lang po, palakpakan natin, walang kawalong director. So, kami na lang guys yung natira sa team ni Mentor Mel. Pero hindi naman importante kung sino yung nawala eh. Diba importante kung sino yung natira? Ang importante na dito kami. Siyempre, sa Kalidok din, kaya kay Coach RJ, okay lang papalakpakan natin, Gold Director. Yan, sila Rowell, sila Coach Bill, yung mga talagang ginang-iwan sa amin guys during yung time na yan. Siyempre, shoutout din sa partner ko, kay Michi. I miss you. And of course, love yourself. So after niyan, kaya alam nyo guys, one of the reasons ba't hindi ako nag-quit, because of the support ng mga taga-Yusana. Kaya kung tingin mo parang wala kang ginagawa, yung presence mo lang at saka yung good energy mo, okay, malaking tulong na yun sa mga taong nakapaligid sa'yo na hindi mo alam na may pinagdadaanan pa. Okay, so nung time na yan, last year lang yan, I decided to lose weight. I decided na mahalin ko yung sarili ko. Okay. So, nung time na nag-decide ako sumali ng 28 days, alam mo ba ang naging focus ko hindi to lose weight? Tanong nyo kung ano? Ano kayang habit yung dapat kong i-create for me to lose weight? Kumbaga, kasi dati na-experience ko magpapayat, pero nung pumayat na ako, dahil feeling ko, diniprive ko yung sarili ko, dahil pumayat na ako, ano gagawin ko? Siyempre, only samgyup ulit. Diba? So this time, when I decided na magpapapayat ako, anong habit yung gagawin ko para ang maging effect, pumayat ako? So siyempre, 28 days challenge, okay lang palakpakan natin yung Yusana. So kasi they're very personal. Right? And 3 times akong sumali ng 28 days challenge. So, right? So imagine nyo guys yung struggle ko 2021, 2022, tingnan mo naman yung tsurang yan. Hindi ako makapag-post, hindi ako makapag-selfie talaga. Diba kasi pag nagpipicture ako, parang hindi ako na-inspire eh. Parang maiinis ako. Maga eh. Kaya si Mentor Phil, laging inaano yung mukha ko eh. Diba? So syempre, after 12 long years, yan. Yung first love ko, binalikan. Diba? So Star Magic. So nag-enroll ako, sa tulad nga ng bilin ni Mentor Mel, mag-Yusana ka para magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Para pag dumating yung panahon,
You are doing it because it's your passion, hindi dahil sa pera. Tama? So kung ngayon may gusto kang gawin at hindi ka pa capable, trabahuin natin yung sana, pagtulungan natin yung sana. Para kapag dumating yung time na able ka na sa sana, diba parang ako, hindi man ako magkaroon ng project sa pag-aarte, no? Kung meron, thank you. Pero kung wala, I know, pagdating ng Thursday, may commission ako. Promise. Right? And I'm very thankful to my coach, shout out din, kung kay Coach Eric, kung nanonood siya, at sa mga classmates ko sa Star Magic. Kasi, nung nag-workshop ako guys, imagine nyo, doon ko lang ulit naramdaman yung emotions ko. Okay, doon lang ulit nakaiyak, di ba? And gusto ko lang din i-share sa inyo na isa sa mga natutunan ko as an actor, to be in the moment. Bakit ko sinabi kanina na huwag niyong hawakan yung cellphone niyo? Kasi for the longest time, gano'n nyo na ba katagal ginagawa niyo? Na lagi kayo nagsi-cellphone. Ang tanong, ano yung result na nakuha niyo? Dapat maging aware tayo. And for how many years na rin na ginagamit mo yung cellphone mo, ilang panahon na rin ang nawala sa mga mahal mo sa buhay na akala mo kasama mo sila. Pero hindi naman talaga quality yung time na ibinibigay mo sa kanila. At ilang beses na ba kayo sabay-sabay na kumain? Na nagkamustahan talaga, genuinely. Diba? Kasi ako guilty ako dyan. Oo, nilalabas ko yung lola ko, nilalabas ko yung kapatid ko, nilalabas ko yung mga mahal ko sa buhay. Pero yung utak ko, kailangan may presentation ako, kailangan ganito ba? I'm not being in the moment. Lagi akong may anxiety. Tama? So, alam niyo guys, mangyayari ang dapat mangyari. Tandaan niyo. Kahit anong gawin niyo, kung para sa'yo, para sa'yo. Pero syempre, kailangan trabaho mo. But, ito lang isa sa mga gusto kong sabihin. Be in the moment. Kasi maikli lang ang buhay. You'll never know kung hanggang kailan. Right? So, kaya ako, inumpisahan ko saan? After ko maramdaman yung sarili ko, nag-recharge ako sa Malaysia. Yung convention natin, sinumatin doon. Diba? Tapos syempre, mga trips sa Bacolod, sa Taiwan. So, thank you din sa mga kaibigan ko na nag-surprise sa akin ng birthday ko last week. Diba kahit di ako kayo natanong next year? Wag din ako. Celebrate! Happy birthday to you! Siyempre, nag-celebrate din. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Shoutout din, diba sa mga ka-Gemini ko dyan. Kaway-kaway na lang sa mga ka-Gemini ko yan. Kay Coach Joe, kay Coach Mayan, kay Coach Ina. Diba, malulupit yan. So game guys, be in the moment. Okay guys, ang oras ang bilis na lang. Imagine nyo ano ngayon, June 17. Guys, 5 months na lang, 2025. Baka kaya hindi kumakagat yung kausap mo. Kasi kinakausap ka nga niya, pero hindi ka niya nararamdaman sa puso. Kasi ang tingin mo sa kanya, bibili ng products. Kasi ang tingin mo sa kanya, 500 plus 300 plus. Tama? Kaya lalayo talaga sa'yo. Right? So choose to find joy. So nung time na to, eto lang, nitong nitong April ako, ito ko lang, nung pumayat ako, may nag-message sa akin na inspired daw siya sa pagpayat ko. Okay. So, sabi niya gusto niya din daw magpapayat. Oo nga. Okay. So, hindi, ako guys, ito this time, na ginagawa ko yung negosyo, sabi ko ulit sa sarili ko, katulad nung binild ko yung mga Gen Z, this time, I'm reminding myself that I want to do the business right. Gusto kong gawin siya ng masaya ako, at gusto ko siyang gawin ng may conscience. Okay? So, ito, friend siya ni Mentor Mel, ang sabi niya lang sa akin, gusto niya lang ng products, kasi gusto niya magpapayat. Okay? Sino magkaakala? Okay lang ba recognize ko our newest premier platinum setter, our newest believer ng $100. So, and lastly, ito guys, share ko lang din si Kuya Paul, tricycle driver. Marami ba kayo na-encounter dito na ang mahal naman ng products? Ito guys, ito lagi kong kinikwento. Alam niyo ba, tricycle driver? Ilang taon na umorder sa akin yan. Tapos last time, tinanong ko siya ulit, Kuya Paul, bakit nga ulit yung sana yung pinibili mo? Kasi di ba sa totoo lang, alam ko naman na hindi ganun kalakihan yung yung kinikita mo sa pagka-tricycle. Pero sagot niya sa akin, Sir, alam mo, pinag-ipo lang kasi namin ito ng asawa ko. Sabi ko talaga po, bakit po? Kasi mas pipiliin ko ng gumastos
ng ganitong amount, 3,490, kaysa igastos ko sa ospital. So doon ko na-realize, guys, iba talaga ang mindset. Imagine mo, tricycle driver, regular user ng Essentials. Kaya pag may mga nakikwento sa akin na mayaman na ang bahal ng Yusala, ikikwento ko na lang si Kuya Col. Diba? Para tapos na yung usapan. Alright? So, last na to guys, protect your mindset. Sabihin mo sa sarili mo, I will protect my mindset. I will protect my mindset. Diba? It can make you or break you. Alam nyo ba, sa totoo lang, may message mo si Ma'am Beng kanina. Kasi kagabi, na-stranded kami. Tapos nag-post ako kasi hindi namin alam gagawin dahil namatay yung sasakyan. So alam mo yung, sabi ko, hindi pa tapos yung slides ko, ganito, ganyan. Itutuloy po ba to? Pero sabi ko nakaset na eh. Diba? So inisip ko na lang, wala kailangan na itong gabi. So 6 AM natapos kami, natulog lang ako ng ilang oras. Tapos nandito na ako magsama. Let's go! Go! That's the power of mind. Next, sabihin nyo experience. Experience. Guys, mag-invest tayo sa experience natin in doing the business. Familiar, sino dito nakapaglaro na? Ng games. Games. Diba? Malaman, baka Mario Brothers nakapaglaro ka. Napapansin nyo ba? Kailan nagle-level up ang isang karakter? Yan, wag mong pagdudahan yung sarili mo. Kung gagawin mo ba ito, kakayanin mo. Kung kulang ka sa experience. Diba experience sa training, experience sa products, experience sa commission, guys. Lahat ng mga pwede mo ipunin na experience gawin mo. Kasi one day, maniwala ka sa akin, next time ikaw na yung nagsasalita. Alright? And lastly, okay na tandaan niyo una? Ano yung unang letter? Ano yung unang word? Pangalawa? Lastly? Legacy. Diba? So imagine nyo guys, na wala man si Mentor Mel, but I am happy to say, diba, na grabe yung iniwan ng legacy. Hindi lang sa pamilya namin, diba kay Dr. okay lang, papalakpakan natin si Dr. By the way, shout out kayo sana, nung time na kailangan i-transfer account, hindi pinahirapan si Dr. As in, grabe, na-transfer agad. Saludo kami sa sana. Kasi, mayroon kami na-experience guys, may binili kaming lote. Sabi namin, namatay na yung owner. Alam niyo kung magkano yung lote? 400,000 lang. Gusto pa nila magbigay kami ng katakot-takot na documents. Samantalang ang Yusana, ilang milyon na yung nabigay, diba, sa account, hindi pinahirapan si Dr. Kaya grabe sa lulo. So lahat yan i-transfer na. Ito yung good news guys. Isa sa mga bili ni Mentor Mel, okay, pagdating ni Hana ng 18, i-transfer sa kanya yun. So ngayon, kaya sabi ko sa mga tropa ni Mentor Mel, huwag mong hintayin na mag-mentor sa'yo si Hana. So, yeah, I'm almost done. And always remember, Mel. Ano ulit? Price experience. Thirsty. So are you learning guys? Yes. Tapos, Exodus 14:14. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys na if you think na parang, alam mo yung pagod ka na, normal lang. Diba? Napapagod ka na sa asawa mo, sa jowa mo, sa nangyayari sa buhay mo. Kasi ang importante, nagigising ka na. Alam mo kung bakit? Yung iba, pinapangarap kung ano yung meron ka. Alam nyo ba si Mentor Mel, given a chance, bibitawan niya, alam ko to, bibitawan niya lahat na nakuha niya sa iyo sana para lang magkaroon siya ng isang pamilya. Na isang araw na ma-extend niya. And ako, nabala mo yung tinitake for granted yung sitwasyon. Dapat hindi. Diba, the fact na nagising ka, it's already a blessing. Ako dati, pag nag-birthday ako, ang lagi kong wish na magkaroon ako ng bagong sasakyan, magkaroon ako ng bagong cellphone, ganito, ganyan, lahat material na bagay. May gano'n din ba? Katulad sa akin. But nung nakita ko yung tunay na value ng buhay, guys, kung magising ka lang na healthy ka, nakakatayo ka, nakakalakad ka na, alam mo na kaya mo mag-present, mag-prospect. Diba? It's already a big blessing. Tapos ikaw, unting pagsubok lang. Akala mo naman, apik-apik ka na.
Artista ka ba? Diba? Exodus 14:14. Tandaan nyo to. The Lord God will fight for you. Kalma ka lang. Sabi niya yun, kalma ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, Kalma ka lang. Of course guys, connect with me. Diba? Siyempre, patuloy pa rin ang pangarap. So that's my Facebook account, my Instagram, my YouTube channel, and my TikTok account. So ngayon, sinabi ko sa inyo guys, ako, more on posting lang ako, pero I don't dwell on social media. Hindi ako tumatambay dyan. Kasi gusto ko yung quality. Conversation. Gusto ko pag yung kausap ko, alam mo nakikinig talaga sa akin. Kahit gusto ko, nakikinig din talaga ako sa kanila. Okay? So, yun. And then, syempre, sa lahat ng mga title, alright, nalakuha ko sa isa na, ang pinakagusto kong title, NMP. Tanong nyo kung bakit NMP. Bakit? Kasi gusto ko someday, I will be recognized. Ayun si EJ. Ano yan, nag-artista yan, nag-ano yan, director yan ng Shana. Pero, on top of that, I'm a network marketing professional. So before I end, last na talaga ito kasi hindi ako papayag na hindi nyo ito marinig. Gusto ko marinig nyo yung mentor ko. Gusto nyo ba marinig yung mentor ko? Yes! Actually, sinama ko siya dito. Gusto nyo ba makita yung commercial ko? Or ayaw nyo? Yes! Dahil pakita ko na rin kasi niready ko. Kasi sabi ni Ma'am Ben, wala tayong video eh. Hindi gumawa ko ng paraan. Mindset nga eh, mindset. So ito yung commercial ko nung 2011. Share ko lang. Let's just be friends. Friends. Enjoy Tropicana Twister with real juice and real Coke status. Oh! Twilight yan. John Lloyd! Oo, mga Twilight yun. Friend, will you say Friend. Teka, tanong ko, sino mas gwapo? Ang mas gwapo ngayon? Kaya tayo. And lastly, guys, last na to, yung mga phones ninyo guys, please, huwag nyo muna gamitin kasi gusto kong isang puso nyo. Narinig ba? Baka ginagawa ng emosyon ko. You'll be successful one day. But fulfillment is more important than success. I wish you pray. Everything that we do is business. The Lord is looking at your heart, not your pocket. The lyrics is more important. 10 years, 20 years, 30 years from now, God forbids, if His hand is still going on, we can see 3 or 4 generations doing this business. Your legacy. It's more important. Yeah guys, okay lang ba kami sa iyo? Because I know, alright, nawala man si Mentor Men physically, pero bawat isa sa atin nakapagtanim siya ng seed. Because we are His legacy. Diba? And of course, walang ibang dahilan ang ginagawa natin. Tandaan nyo ito. Last na. Sabi ni Mentor Mel, when they were starting Ishana, alam niyo ang dasal niya. Ito yung dasal niya, pakinggan niyo mabuti. Sabi niya, Lord, if this business will help people na matulungan yung pamilya nila, kindly bless them. But, if this business will destroy their family, don't allow them na mag-succeed sa business. Imagine yung ganun ka-pure yung Mentor Mel. Diba? And because of that, nandito tayo lahat. Diba? So palakpakan mo sa akin. With that, guys, I hope marami kayo natutunan. Maraming salamat po. Grabe, grabe. So much, Mentor AJ. Okay lang ba? Pasalamatan natin sa Mentor AJ. Mentor Mel.
of course, no, so before we end, may I request for the golden above here pa sa stage for photo opportunity.